pahinga. Kaya iset mo na ang araw para huminto At huminga, gawin ang iyong araw bilang D-Day! Father Douglas. Father Denise. Okay, panibagong D-Day naman para sa araw na ito. At kanina, makita nyo, umuulan. At talagang tag-ulan na ngayon. Kaya, anong masarap kapag tag-ulan? Oh, syempre, kailangan yung medyo mainit-init sa katawan, no? Mhm. Maulan na araw para sa araw na ito, hindi natin in-expect talaga, Oo. di ba? So meron dapat talaga tayong pupuntahan pero ganun pa man, hindi tayo magpapatigil at magpapaawat sa ating D-Day ngayon. Abangan nyo kami. Abangan natin saan ba tayo makapunta. Yan. Paano ba? Kasi gusto natin magkape at gusto natin makahigop ng masarap na mainit na sabaw. Yan. Kaya yan, lumayo tayo dito sa Clark, Pampanga. Yan ha. Hanap tayo ng medyo kakaibang lugar na kung saan tayo makapagkwentuhan, makapag-usap tayo para sa ating D-Day. Tara, punta na tayo. Okay. Baron. Ginagawa niya. Saan yung ginagawa? Hindi ko alam kung saan.
bagong lugar dito sa Clark, no? Bihira tayo makapunta dito, pero try lang natin tingnan yung kanilang bagong ambience. Oo, hindi ito inaasahan kasi meron dapat talaga tayong pupuntahan sa magandang lugar. Pero ganun pa man, dahil D-Day natin ngayon, di tayo papaawat at maghanap tayo ng lugar kung saan pwede naman kahit paano makahinga. No? Medyo maulan, malamig ang panahon, kaya masarap muna magkape. Yan. Pero cheers muna tayo. Cheers muna tayo. Yan. Painit. Pampainit, no? Naalala ko lang kasi itong lugar natin, very nature din kumbaga yung kanilang team. Naalala ko yung mga issue natin sa kalikasan. Isang nakakainis na napanood ko yung, hindi yung documentary kundi yung naging cost nun. Di ba yung documentary ni Cara David, no? Yung tinapon yung mga basura dun sa bundok kung saan naroon dun yung mga Aita. Dito rin yun, sa Pampanga. Pampanga din yun. So, talagang hindi tayo maayos sa kalikasan. Nakakalungkot. Alam mo, bakit affected tayo? Relate tayo doon kasi yung mga Aita nung pandemic, kung naalala mo, pinupuntahan natin, tinutulungan natin, alam natin yung buhay nila Tapos, totoo yun, nananahimik sila sa bundok. No? Ano lang ba naman meron ang mga katutubo natin, yung kalikasan lang. Tapos, tayo, na nasa baba, sinisira natin yung lugar nila na kung saan yun yung kabuhayan nila, dun yung buhay nila. At nakakalungkot, parang hindi tayo very conscious doon. No, hindi lang yung buhay ng mga katutubo natin, syempre yung kalikasan mismo, parang hindi kinikilabutan. Maganda yung yung sinabi ng Aita na kapag sila daw bumababa, lagi silang sinisita kasi baka daw magkalat. Pero sabi nga din niya, bakit pag sila pumupunta dito, hindi lang basta kalat, tambak ng basura ang iniwan. Sobrang touching yun. Totoo yun, no? Kasi alam naman natin, no, bihira naman talaga bumaba ang mga Aita. Kung meron lang talagang pagkakakitaan o may kabuhayan lang talaga doon sa bundok, kung saan sila nandun. Pero yung, kaya yan bumababa kasi syempre, no, kailangan din nila ng kabuhayan. Tapos ngayon, yung mismong kabuhayan nila, yung mismong buhay nila, sinisira naman natin. At nakakakilabot, no, yung in-interview yung I don't know kung sino man siya, na parang sa local government. Yes, na hindi nila alam. Yung parang, hindi una, in the first place, hindi naman yun tapunan ng basura, diba? Kalikasan yun, kagubatan yun, diba? Although, dapat dyan medyo tayo mahina pagdating sa ganun, no? I think may mga landfill naman, may mga dapat na lugar na dapat paglagyan o designate yun, pero hindi yung lugar na yun. Parang higit pa yun sa irresponsible handling of waste na dapat kasi meron tayong issue na mga climate change, tapos protecting yung Sierra Madre, protecting yung kung ano man sa nature. Tapos biglang ganito yung mindset nila na wala kaming mapaglagyan at sasabihin nyo pansamantala lang. Ang dami-dami, di ba? Imagine mo, bangin yun, nabatag na yung kinatatayuan ni Cara, no? Yung reporter. No? Pero nakakalungkot kasi parang we're not conscious about the environment na kung tutuusin, no? Affected din tayo. Kapag sinira natin ang environment, bakit hindi ba yan babalik sa atin? No? Parang hindi na natin naiisip yun. Ang inisip na lang natin siguro dahil komportable sa mga bahay natin, malayo sila doon sa lugar na yun. Kaya hindi nila nakikita. Kung doon kaya sa lugar nila, kung saan man siya nakatira, halimbawa sa subdivision, kung saan siya nakatira, doon itapon yun. O sa labas ng bahay niya, hindi ba magagalit siya? Tsaka yung yung reality na, alam mo yun, kahit na pag tinanggal mo na yung basura doon,
Eh, siyempre, bahala na kung saan na naman ililipat. Pero pag tinanggal mo yun, yung epekto, nanuot na dun sa lupa, kaya nga pati yung agos ng tubig, na dating Kumatas na. kumatas na eh. So, matagal na rehabilitation ang kailangan. So, baka wala na tayo sa mundong ito, hindi pa fully rehabilitated yung bundok na tinabunan ng basura. At hindi ko alam kung conscious ba yung tao na ang ganda, may nature tayo, meron tayong ganung lugar. Conscious pa ba tayo na we're so blessed to have that, pero bakit sisirain? Parang ganun na lang kung sirain, ganun na lang, hindi na nagdadalawang isip na hindi, wag dito, hindi na nangihinayang na hindi, hanapan ng iba pang lugar, hindi gawa ng paraan, hindi ko alam, no? Bakit ganun na hindi na tayo conscious sa ganoon, no? Nakakalungkot at hindi, wag na tayo lumayo, no? Sa Metro Manila na lang o sa Maynila na lang, di ba? Merong mga pinuputol na mga puno, kapalit, syempre, pag-unlad, yung infrastructure, pero hindi ba nakakapanghinayang? Lalo na sa, ikaw, nagja-jogging ka pa naman sa Luneta. Napakaraming puno na sa Luneta na wala. O ngayon, tag-ulan, konting ulan, ayan, baha na naman. Di ba? Imagine mo yun, puputulin, ilang taon na yun, gaano katanda na yung puno na Oo, yun. wala pa tayo dito. Alam ko magagaling naman yung ating mga architect, magagaling naman yung mga urban planner natin na baka naman pwede, no, na i-incorporate ang kalikasan sa progress, sa modernization. Kung ang Singapore nga, di ba? Anong ginagawa? Gumagawa na lang ng mga artificial na mga gubat, na mga nature. Eh tayo, natural yung nature natin. Sinisira. I-incorporate na lang Tapos, gumagawa ng artificial. Di ba? Ayun. Ako naman, very particular pa rin ako talaga sa nature kasi syempre, nagwo-walking ako, no, yung kailangan natin yan eh. Nung pandemic nga, na-realize natin na importante ang nature. Nung pandemic, bumalik tayo sa basic, sa na natural dapat kung ano yung mga kinagisnan natin, kung ano yung mahalaga. No? Bakit ngayon na medyo lumuwag na o bumalik na sa dati, nakalimutan natin aral na yun, no? Kailangan tayong makahinga noon. Pero, ngayon, paano tayo makakahinga kung yung talagang ginawa na o yung nature sinira na? Tsaka, yun nga, talagang tayo rin. Kaya ngayon, na-experience natin ulit, baha na naman. So tayo pa rin talaga yung maapektuhan. Pag sinira mo ang kalikasan, ang tao ang magdudusa. Exactly. Kaya alam mo, totoo pa rin naman yung image rin noon. Naalala mo yon, yung may commercial na nagtapon ng basura, in the end, bumalik sa kanya. Diba? Lahat yan, pagbabayaran, babalik sa atin lahat. Yung mga anumang ginawa at tinapon natin, babalik at babalik sa atin. And hopefully, siguro, yung mismo sana, yung mga tao na yon magtanda, no? Sa kanila mismo bumalik para ma-realize nila mali nga yung ginawa, no? Pero sana dumami pa yung mga advocate, no? Yung environmentalist. Kailangan kasi talaga may nagbabantay. And tayo din bilang mga pare, kailangan talaga natin ini-encourage yung tao na protektahan. Kasi tayo rin talaga yung mapiperwisyo. At gawa yan ng Diyos. Mula yan sa Diyos. Regalo ng Diyos, no? Ito ba, totoo ba to? Hindi. Yan. Yung dating dapat totoo, ngayon artificial. Oo. Tinan mo, nagagawa tayo na medyo mukhang gubat, pero nasa loob ng isang structure, nasa loob ng isang building, di ba? Pero yung mga nasa labas na natural, sisirain. Ay, nako. Para sana, no? Mas maaga pa tayong mamulat talaga. Kayo ba? Ano bang tingin ninyo doon sa kalikasan na meron ang Pilipinas? At anong tingin nyo yung sa mga nangyayari sa ating paligid na pagkasira o pagpapabaya na ginagawa ng tao, ng ating gobyerno? At ano kaya? No? Please comment nga. Gusto namin marinig ang inyong mga opinion din. No? Kung paano yung pananaw ninyo tungkol sa kalikasan. Yung, ano ba, affected ba kayo? Ano yung nararamdaman ninyo kapag tuwing may
pinuputol na puno, yung dating park, wala na. Anong pakiramdam niya? Meron pa bang panghihinayang? Meron pa bang pagsisisi? No? Yun ang maganda, no? Sa gusto namin marinig yung ano man ang inyong mga opinion at mga saloobin. So yun, isang day off na naman ang natapos at medyo nakarelax tayo. Maganda rin talaga yung lumalayo ka din, no? At least na iba yung Environment. Iba yung mood, iba yung atmosphere. At kahit pa paano, maulan man ngayong araw na ito, pero nakahinga ng kaunti. yan. Kaya salamat sa inyong pagsama din sa amin sa panonood ng video na ito. Kahit pa paano nakapagkwentuhan tayo, nakapagbigay tayo ng konting opinion tungkol sa kalikasan, no, na dapat natin panagutan at responsibilidad. At syempre, nakahigop ng kaunting mainit, Yan, no? oo. Mainit na sabaw, mainit na kape, Yan. kwentuhan, at masarap din yung nagda-drive, no? Yung talagang long drive na basta walang traffic na nakaka-relax. Joyride lang. Joyride lang, no? Kaya samahan nyo ulit kami sa susunod na D-Day natin. Kaya kung pagod ka na, Kailangan mo naman magpahinga kaya isat mo na ang araw para huminto. at huminga. Gawin ang iyong araw bilang D-Day! Father Douglas. Bye-bye!